Shalom. Shalom Alaikum. Isang pinagpalang araw ng Lunes, mga kapatid. Our Catholic Daily Gospel reading is taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 8, verses 16 to 18. Glory to you, Lord. No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sets it under a bed. Rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light. For there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not be known and come to light. Take care then how you hear. To anyone who has, more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, ang isa sa pinaka-paborito ko na parallel nitong, thank you kay Giselle, ang isa sa pinaka-paborito kong parallel nito na gospel nitong according to St. Luke, itong part na ito is doon sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Ay itong patungkol pa rin yun sa ilaw, pero sinasabi doon na basahin natin para makaino natin. Sabi dito, itong parallel nito mga kapatid. Sabi, you are the salt, Matthew 5:13 to 16, sabi dito. You are the salt of the earth, but if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden, nor do they lamp and then put it under a basil basket. It is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. So, ang Ebanghelyo ay patungkol sa ilaw. Ang sabi nga ng Panginoon na ang Panginoong Jesucristo, na sabi niya dun sa John chapter 8 verse 12, na sabi niya, siya yung ilaw ng sanlibutan. Pero doon nga sa Matthew chapter 5 verse 13 to 14, na makikita natin doon later on, sinasabi niya sa mga lagad niya na you are the light of the world. Diba? So ibig sabihin, para tayong ang mga Kristiyano or mga tagasunod ni Kristo, ay siya dapat nagpapatuloy ng nagraradiate or nag-i-emit ng liwanag sa sanlibutan. Kasi para tayong buwan ba, mga kapatid? Di ba ang buwan, wala naman talaga siya daw, ayon sa science, wala naman daw talaga siya sariling ilaw, pero kumukuha siya ng liwanag niya sa araw, at ito naman yung kanyang
ini-emit or itinatransmit, inililiwanag. Gaya, ganun din tayo ng mga Kristiyano. Wala naman tayo talagang sariling ilaw. Ang original na ilaw ay ang Panginoong Jesucristo. Ngunit kapag ang Panginoong Jesucristo ay sumasa atin, na naghahari ang Panginoong Jesucristo sa atin, ang liwanag ng Panginoong Jesucristo ang siyang nakikita sa atin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, ang ating liwanag ay hindi natin dapat ikinukubli, hindi natin dapat itinatago. Dapat ito'y inilalagay sa isang lagayan para makita ng marami. Kaya nga doon sa verse 16 sa Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi doon, kaya nga dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Let your light shine before men that they may see your good works and give glory to your Father which is in heaven. So, sinasabi doon na dapat makita ng mga tao yung mga mabubuti nating gawa para maparangal ng Diyos. Pwede po magpakita ng mabuting gawa, pero sa ikararangal ng Diyos, hindi para tayo ang maparangalan. Ayun ang pagkakaiba, mga kapatid. Kailangan natin, huwag nating i-confusion na, di ba doon sa Matthew chapter 6, sa Matthew chapter 5, kung hindi ako nagkakamali, di ba sinabi ng Panginoon doon na kapag gumawa kayo ng mabuti, dapat hindi makita dapat ng iyong mabuti, ng iyong kanang kamay mo. Pero dito sa Matthew 5:16 ay, let your light shine before men that they may see your good works. Ang pagpapakita ng mabuti para hindi para sa atin ikararangal, kundi para sa ikararangal ng Diyos. Iba yun, mga kapatid. Kung gumagawa ka ng mabuti para ikaw yung maparangalan, yun yung hindi tama. Pero kung gumagawa ka ng mabuti, makita ng iba para sa ikararangal ng Diyos. Yan. Yun yung pagpapakita ng liwanag. Ang liwanag ng Panginoong Jesucristo. Ang liwanag ng salita ng Diyos. Kasi di ba sinasabi sa Psalm 119, verse 105, na ang salita ng Diyos na ito kapag ating isinasabuhay, yun nga ang Panginoong Jesucristo, kapag nasa ating buhay, ang kanyang liwanag na taglay-taglay ay nagliliwanag din sa atin. Di ba? Makikita yun sa atin, whether na kung minsan kahit hindi ka magsalita, pero makikita nila yun sa atin, mga kapatid. Ang identity natin, hindi lamang ma-identify ka na Kristiyano dahil may cross ka na bit or may cross ka na suot-suot, kundi doon pa lang sa pamumuhay natin ay makikita na ng iba na, Kristiyano to. Diba? Dapat ganun yung identity natin. Sabi rito, no one who lights a lamp conceals it with a vessel or sits it under a bed. Rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light. So, dapat makita talaga yung liwanag ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ibig sabihin, makita yung liwanag ng Panginoong Jesucristo sa atin. Kung dati tayong namumuhay sa kasalanan, lahat naman tayo ng mga Kristiyano, lahat naman tayo na tagasunod ng Panginoong Jesucristo, may mga nakaraan, di ba? Mayroon sa atin mga nakakahiyang nakaraan, mga hindi magandang pamumuhay. Sabi nga ng kasabihan na there is no saint who has no past, but there is no person who has no future. Para something like that, di ko lang tama yung quote na yan. Pero sa pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo na bilang Panginoon, Hari, Tagapagligtas, Diyos ng ating buhay,
Sabi nga dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, old things become new. Ibig sabihin, kung dati tayo sa dilim, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, ay yung luma, wala na. Nagiging bago na tayo, mga kapatid. Hindi ang problema kung naglilingkod ka na sa Panginoon, nagsaserve ka na, ito ay address ko to sa kapwa o Katoliko. Mga nagsaserve ka na sa simbahan, lector ka na, commentator ka na, altar server ka na, marshal ka na, EMHC ka na, Aseret ka na, CWL ka na, MBG ka na. Yet, ganun pa rin yung buhay mo, ay baka hindi liwanag yung nakikita sa atin. Hindi liwanag yung nakikita sa iyo, mga kapatid. Baka dilim. Especially tayo na mga naglilingkod, mga nagsaserve. Mas mabigat yung accountability natin, mga kapatid. Kasi sinasabi nga dito sa Matthew chapter 18, ito mabigat ng mga kapatid. Ito yung bantayan natin. Sabi ko. Na nagsaserve ka na, pero until now is, it seems that parang wala pa rin nangyayari, parang wala pa rin nagbabago sa atin. Ito yung mabigat, mga kapatid. Ito yung magiging pananagutan natin balang araw. Kaya, okay. So Matthew 18 verse 5, sabi dito, verse 6, the following. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone hung around his neck and to be drowned in the depths of the sea. Verse 7, who to the world because of things that cause sin, such things must come, but woe to the one through whom they come. So you see, kapag nagsaserve ka na, of course, hindi tayo kaagad-agad perfecto, nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo. Pero kung nagsaserve ka na at nagiging stumbling block ka ng mga nakakakita sa iyo, nagiging stumbling block ka, ito yung sinasabi ito, nagiging sanhi ka ng pagkakasala ng iba. Kasi bakit nagiging sanhi ka ng pagkakasala ng iba? Nagiging iskandalo ka kasi nagsaserve na tayo, nagsaserve ka na, yet yung pag-uugali natin ay hindi pa rin nagbabago. So, anong mangyari? Nagkukos ka ng pagkakasala sa iba. Kasi expected na tayo, supposed to be, expected tayo na kapag nasa Panginoon na tayo, nagkakaroon tayo ng pagbabago. Yun nga yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things has passed away. Behold, old things become new. Hindi pwede na nung dati, hanggang ngayon, ganun pa rin, walang pagbabago. Ay, hindi ganun. Anong purpose ng ating paglilingkod? Anong purpose? Bakit tayo nagsiserve? Para tayong politician. Nagsiserve ba tayo para makilala? Then pag nakilala tayo, tatakbo tayo sa politika. O, diba? Hindi eh. So tayo ng mga Kristiyano, the Lord Jesus Christ is expected us to be the light of the world. Sabi nung nauna. Sabi nung Rodrigo Duterte, ano po nauna, Sir Onggoy o tao? Sige,
ano natin, i-entertain naman natin tong joke na to. Sabi daw sa Evolution Rodrigo, ano daw, nauna daw unggoy. May joke, may isa pang joke sabi niya. Sabi niya, bakit kung ang tao ay nagmula sa unggoy, bakit ang iba may mukhang kabayo? Okay, so, okay. So, mga kapatid, inaasahan talaga tayo ng Panginoon na na namumuhay sa kanyang kalooban. Kaya kung naalala niyo yung first reading kahapon sa kahapon ng linggo na first reading, mga sa Wisdom chapter, actually mula yung sa chapter 1 hanggang chapter 2 na yon, makikita natin balang araw doon ay kapag makalalaman mo na kung totoo ka na naglilingkod sa Panginoon, si balang araw, ibig sabihin may kapag yung meron ng kumukontra sa iyo, kapag wala ka namang ginagawang masama, pero meron pa rin kumukontra sa iyo. Basahin sana, balikan niyo yung Wisdom chapter 2. Sabi ni Rodrigo, pansinin naman natin si Rodrigo. Ano po na unang itlog umanok? Tapos sabi niya, bakit po tinatago ni Pope ang Vatican? Rodrigo, magbasa ka sa mga maghanap ka ng mga credible source. Wag lang sa mga fake news sites. Bakit daw tinatago ni Pope ang Vatican Library? Marami po bang sekreto to? Sabi niya, okay mga kapatid. So yun tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ay the Lord is expecting us na nakikita yung liwanag natin. Kaya nga balang araw, kapag despite na namumuhay ka sa kabutihan, ay nape-persecute ka. Wag naman yung nape-persecute ka, hindi dahilan sa talagang, halimbawa, nape-persecute ka dahilan dun sa hindi mo magandang ginagawa. Yun ang hindi tama. Yun ang hindi matatawag na persecution. Pinupulaan ka kasi nagsiserve ka na, ganun pa rin yung pag-uugali mo. Unlike yung wala ka namang ginagawa ay na pinipersecute ka pa rin dahilan dun sa kabutihan na ginagawa mo. Actually, time will come according sa prophecy, mga kapatid, sa banal na kasulatan, na tayo balang araw is talagang tayo, i-persecute tayo. Kung basahin niyo yung Wisdom chapter 2, makikita niyo doon na kasi itong mga taong ito or itong mga grupo ng mga taong ito ay sabi nila, makikita lamang natin sila ay nagiging nagiging asiwa na sila kasi naipapakita natin sa kanila yung hindi nila tamang pamumuhay. Ilagay mo muna picture mo, Rodrigo. Binasa ko na kanina, hindi mo napakinggan. Sabi ni Rodrigo, Sir, pabasa naman po ng comment ka. Sabi ni Rodrigo, kasi di ba tinatago daw yung Vatican Library. The fact na may narinig ka na patungkol sa Vatican Library, hindi yun tago. Kasi kung tago yun, hindi mo yun alam. So, palagay ng picture mo, Rodrigo. So yun mga kapatid, ang ebanghelyo ngayon
Ay, yung first part lang yung binigyan ko natin about sa liwanag na hindi daw pala natin tinatago. Na ang ating ilaw or tinatakpan. At sabi dito sa verse 17, for there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not be known and come to light. And then, so, ibig sabihin, kapag may tinatago kang masama, tinatago kang kasalanan, ay huwag ka na magtago, mga kapatid. Ilantad mo na yan para hindi yan magiging, hindi magiging gagamitin ng Diablo sa iyo balang araw. Kasi alam nyo ba na, lalo na kapag maka-experience ka nung may na-possess, then nakapunta ka doon. Ibibisto ka ng ibibisto ka ng demonyo. Kaya mag-ingat ka. Kaya yun yung babala sa atin, yung mga naglilihim ng mga naglilihim pa ng mga pagkakasala, nagsiserve na tayo, ay balang araw malalantad yan. So, kaya ikumpisa na natin yan, iiwan na natin yung mga pagkakasala na yan. Of course, bilang mga Kristyano, mga tagasunod ng Panginoon Jesucristo, hindi naman kung sumusunod tayo sa Panginoon Jesucristo ay hindi tayo nagkakasala. Hindi. Patuloy pa rin tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero, ang pagkakaiba is hindi natin ini-enjoy yung pagkakasala. Every time na makakommit tayo ng pagkakasala bilang mga tagasunod ng Panginoon Jesucristo is nalulungkot tayo doon. Hindi natin ikinatutuwa, hindi natin ini-enjoy. Kapag ini-enjoy mo pa yung paggawa ng pagkakasala, ay something wrong with you. At yan ay kinakailangan mo na ipagtagumpayan, mga kapatid. Okay? So, maybe that is by now, mga kapatid. Para taglayin natin, unang-una, para taglayin natin ang liwanag ng Panginoong Jesucristo, let us make sure na yun nga ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sino mang nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesucristo o nakikipag-isa tayo sa Panginoong Jesucristo. Tayo yung nakikipag-isa. Hindi ang Panginoong Jesucristo ang makipag-isa sa atin. Gusto kong i-differentiate kasi yan eh. Kasi kung tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, kung ano yung standard ng Panginoon, is yun yung masusunod. Kasi kung siya yung makipag-isa sa atin, kung ano yung standard natin, ayun yung ipipilit natin masusunod. Kaya dapat tayo yung makipag-isa sa Kanya. Sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mga nakipag-isa sa Panginoon ay isa ng bagong nilalang. Wala ng dating lumang pagkatao at siya ay bago na. Ang tanong is, nakipag-isa na tayo sa Panginoon. Ang tanong, nagiging bago na ba tayo or nagbabago na ba tayo? Mga kapatid, yun yung tanong sa atin. Sabi nga kung totoo tayo nakipag-isa sa Panginoon, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Sabi niya, dito sa English. Maganda kasi kuminsan sa English, mga kapatid. Sabi dito, I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. Sabi dito, do not conform yourself to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. Ang sa ibang salin na nakalagay doon is, do not conform to the pattern of this world. Kung ano yung pattern ng sanlibutan, yun yung
Huwag nating ayunan kung ano yung pattern ng sanlibutan, but be transformed by the renewal of your mind. Kumbaga, so kung hindi tayo dapat sasabay sa agos ng mundo, mga kapatid. Meron tayong standard na sinusundan, ang salita ng Diyos. Hindi natin pwede sundan yung kung ano yung pattern na ipinapakita ng daigdig, ano yung pinapakita ng mundo, mga kapatid. So yun, do not conform to the pattern of this world. Hindi tayo dapat sumasang-ayon sa kung ano yung takbo ng daigdig. Kung yung iba ay yung gusto nila, yung kung ano yung gusto nila, yung pinipilit nila, hindi natin pwede sundan yun. Hindi natin pwede sundan yung kung ano yung sinasabi ng mga taong sikat. Hindi natin sinusundan kung ano yung sinasabi ng mga taong mayayaman, mga popular. Hindi natin sinusundan yun. May sinusundan tayo, ang Panginoong Jesucristo. At sana mga kapatid, taglayin natin yung liwanag at hindi natin ito itinatago sa ilalim o tinatakpan. Dapat ito ay makita ng iba upang makita nila ang ating mabuting gawa at maparangalan ng Diyos. Amen. So, maybe that is by now. Maraming salamat sa mga nag-like, sa mga nag-share, at sa mga nag-follow, mga kapatid. Shalom and may God bless us all araw nito. Now signing off, my dear brothers and sisters.